buwan ng Agosto, ating ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika bilang pagkilala sa kahalagahan ng wikang Pilipino at mga katutubong wika ng ating bayan. Ngayong 2025, ang ating tema ay paglinang sa Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Isa itong paalala na ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipag-usap, kundi tulay na nag-uugnay sa ating kasaysayan, kultura at pagkatao bilang Pilipino. Sa pagtatanghal na ito, ating babalikan ang nakaraan kung paano tayo nagkaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating wika at kung paano natin patuloy na pinayayabong ito para sa kinabukasan. Kaya't halina at samahan ninyo kami sa dulang pinamagatang Isang wika, isang bansa. ang mga tauhan ay sina Guro, maestra. Juan, palatawa at minsang pasaway. Ana, palaban at maprinsipyo. Rico, mahilig sa Ingles at medyo maarte. Liza, tahimik pero matalino. Pedro, laking probinsya at mahusay sa katutubong wika. Lola, tagapagsalaysay ng kasaysayan. Rizal at Bonifacio, simbolo ng pagkakaisa. Maya, palaban sa wika. Mga katipunero, Mga dalagang katutubo. at mga mag-aaral. Ako nga po pala si Princess Janelle V. Fajardo, ang inyong unang tagapagsalaysay. At ako nga din po pala si Jariel J.B. Fernandez, ang inyong ikalawang tagapagsalaysay. At ngayon, sisimulan na namin itatanghal ang kwento. Isang wika, isang bansa. Nice. Nice. Wala na, paano na kami? Yes, Alang, tagal nangangalay na ako. Low. Low. Sa loob ng silid-aralan, may mga estudyanteng nag-uusap sa pagitan ng klase. Mga mag-aral, ngayong buwan ng wika, ating pag-usapan kung ano ang katutubo at pakikipag-usap ng wikang ating bansa. Ano naman kaya gagawin natin ngayong buwan ng wika? Kaya nga, bakit ba kasi kailangan pa ng buwan ng wika? Eh lahat naman tayo marunong mag-Tagalog. Oo nga, mas maganda pa mag-English. Magandang pakinggan at mukhang matalino pa ako kapag nag-English ako. Tumigil nga kayo, hindi lang ito basta Tagalog. Ang tema ngayong taon ay tungkol sa paglina ng Pilipino at katutubong wika. Ito'y susi sa pagkakaisa natin. Tama si Mia. Halika kayo at ituturo ko sa inyo kung ano ang kahulugan ng wikang bansa. Hello po.
magkaisa ang mga Pilipino. Mga kapatid, hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo magkakaisa at puso sa isang wika. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Akala nila hindi tayo magkapakaunawan, ngunit nagkamali sila. Sapagkat tayo magkakaisa gamit ang ating wikang sarili. Kalayaan, mabuhay ang Pilipinas! Parang balik. Ganun talaga yung nasa script. Ay. Ang aming mga wika at alamat, ang aming sayaw at epiko ay isinulat at nalaysay sa sariling wika. Sa wikang ito ay ipinanganak ang tapang ng ating mga ninuno. Kapag ang inay ay umaawit ng oyay, naipapasa ang pag-ibig. Kapag ang matatanda ay nagkikwento ng alamat, naipapasa ang karunungan. At nang dumating ang oras ng pakikibaka, sa mismong wikang ito, inaawit ang himno ng digmaan. Wikang katutubo, wikang bayan, wikang nagbuklod sa atin bilang iisang lahi. At huwag ninyong kalimutan si Rizal sa kanyang nobela. Ginising ang damdamin na bayan, si Bonifacio sa kanyang tula na pag-ibig sa bayan isinulat sa Tagalog. Pinatunayan na ang wikang kasangkapan ng revolusyon ang mga katipunero sa kanilang mga lihim na kasulatan, panata at polyeto, pawang nasa isang wika. Dahil alam nila, kapag isang wika, isang damdamin. Kapag isang damdamin, isang bayan. At kapag isang bayan, hindi ito matitinag. Ang aming wika, sandata ng pakikibaka. Ang aming wika, tinig ng puso at kaluluwa. Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay ang kayan! Tigtig yung pinangutang sakit na lang kamay ko. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, sa loob ng silid-aralan, makikita ang mga estudyante at mumuni-muni tila ba'y may malalim na realisasyon silang natuklasan. Ang dating ingay at pagkakagulo ay napalitan ng katahimikan. Ang bawat isa ay abala sa pagproseso ng kanilang mga natutunan. Hindi ako yung magkuka ng kompi. Ngayon ko lang naisip, hindi pala biro ang halaga ng wika sa ating kasaysayan at pagkakaisa. Ngayon ko lang rin napagtanto, hindi pala basta requirement ang Pilipino. Ito pala ay may connection sa ating kasaysayan. Oo nga, parang gusto ko nang gamitin ang Pilipino at matuto pa ng iba't ibang katutubong wika. Tama! Dahil sa wika, nagiging isa ang ating puso bilang mga Pilipino. Kaya mga mag-aral, tandaan ninyo ang paglinang sa Pilipino ay hindi lamang sa
wikang bansa. Ito rin ay para sa asignatura. Ma'am, gets ko na. Hindi natin dapat talikuran ang ating wika kahit marunong na tayo ng iba. Oo nga, mas maganda pa lang. Mas maganda pa lang alam ang sariling wika at ibang wika para makipag-ugnayan sa mundo. Pero, buo pa rin ang pagkakakilanlan. Bilis ng cardinal nga na. Kaya't mahalin natin ang ating wika. Pagyamanin ito at ipagmalaki sa buong mundo. Sa pagkakaisa sa pamamagitan ng wika, sama-sama nating itaguyod ang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Ang wika ay hindi lamang salita. Ito ay kaluluwa ng ating lahi. Sa paglinang at pagpapahalaga dito, pinatitibay natin ang pagkakaisa ng bansa.